Good day everyone, we are Group 4 and today we will present our project called EduLab. So I'm Liza Morales together with I'm Vince Natividad and hello everyone. We are students from the Quezon City University. Now, ano nga ba itong sumisikat na EduLac? EduLac is a dual platform screen time management system. Our system is designed to help teachers and parents to manage students and children's screen time and reduce distractions during class or study time nila. Okay, so to have more information about this EduLab, our system is made for both classrooms and homes. So it connects an Android mobile app with a web-based controller. So through this, teachers and parents can monitor screen usage, set limits, and temporarily block devices when needed. So yung main goal natin dito sa EduLab system is to promote responsible and healthy digital habits among students. Now, ngayon, represent na namin yung main features ng aming system which is yung EduLac. First is remote lockdown. Ano tong remote lockdown? Dito yung teacher or parent, pwede niyang ma-remotely block yung students o yung anak nila sa device through QR code pairing. Pangalawa is yung usage insight, which shows the user's total daily screen time and yung usage na ginagawa nila sa app. Next is focus guard. It allows parents or protection so students cannot easily change the settings. Okay, so we have more features no bukod sa sinabi ni Vince. Meron din tayong safe zone mode. So this mode helps manage or restrict certain apps for students or children. Next one is activity timeline. So this shows which app were used and at what time. Lastly, the bypass alert system. So when the students or children tries to bypass or avoid the restriction system, this notifies the teacher or the parents. Now, ano pong mangyayari kapag na-download na namin itong idolac na to? Ito po yung mag-show up dyan, which is yung magwe-welcome sa inyo. So, to start using idolac, the user first open the app and taps get started. So, tatap lang po natin itong get started sa baba. Then after that, may lalabas po na terms and agreement. Ano nga ba itong terms and agreement? Ito pong terms and agreement is napakahalaga. Kasi dito nakalagay kung ano ba yung limit ng app na to, ano ba magagawa namin sa app na to. So, andito lahat ng description and also yung permission sa lahat ng app na magagamit nyo within this device. So, after nyo mabasa lahat ng yon, able nyo lang to, check nyo lang tong box dito sa baba. I agree to EduLac's terms and agreement. Then, pipindutin na natin tong next sa baba. Okay. After ma-start natin tong app, before we fully use this EduLac app, kailangan muna natin mag-grant ng permission. No? So, first permission is display over other apps. Since once na ma-restrict na yung specific app, magkakaroon tayo ng overlay dito sa screen natin para hindi na magamit ng student or children. So, select lang natin tong EduLac, then allow display over the other apps. Back lang natin kasi meron tayong second na allow, which is yung accessibility setting. Yan, punta tayo sa settings. Hanapin lang natin itong EduLac App Blocker. Allow. So, after nyo enable, pipindutin nyo lang itong I'm aware of the possible risk. So, after nyo matcheckan yan, tap OK. Then, back nyo lang. Now, diretso na tayo dito sa access app usage data. So, as you can see sa kanina, medyo matrabaho lang yung mga proseso niya, pero after nyo ma-enable lahat ng requirements, pwede na kayo mag-next. Then, paproceed na siya sa account setup where you can log in your own account or sign up. So, dito sa part na to, maglalagin tayo either gamit tong email and password. Pero sa atin, diretso tayo dito sa sign in with Google. Yan. Pili lang tayo ng account. Select. So, if newly sign up yung account nyo, magkakaroon pa kayo dito ng enter nyo yung name and other personal details nyo like name, email, and password. They can also choose
to select the role, whether you are student, teacher, parent, or a child. Next, ito na yung magiging main dashboard ng EduLab. It displays the total screen time for the day and list all the apps. Ito yung makikita nyo yung usage sa apps. Kung kailan ko siya last ginamit and kung ilang oras ko siyang ginagamit. And makikita nyo rin dito yung screen time. Tapos scroll down lang kayo kung gusto niya pa and pindutin nyo yung mga apps kung gusto niya makita yung further activities na ginagamit nyo each app. And so like other apps, no, sa mga health apps natin, ito yung tinatawag natin na dashboard para ma-monitor natin kung gaano ba tayo katagal, kung gaano ba tayo natin katagal ginagamit yung device natin. So, very accurate to. And then, dito natin makita kung ano yung highest duration na sa hours ng app na ginagamit natin. So, as you can see, naka-arrange na rin siya, no? So, mag-start tayo sa pinaka ginagamit, which is 2 hours. Then, mag-end tayo dito sa 1 minute. So, naka-arrange na talaga siya. Parental control. Now, pindutin natin control na sa baba. Tignan natin kung paano gumagana tong parental control. Pindutin lang natin yung variable time limits. Ang mangyayari dyan, magse-select sila ng app. Kunwari, pipindutin ko tong CapCut. 10 seconds lang. Now, ilalagay ko dito 10 seconds na limit. After nun, save ko yon. Kunwari, ito yung device ng anak ko as a parent. So, ako, as a parent, dapat ako lang din makakaalam ng PIN na gagamitin ko para sa pag-restrict sa app na gagamitin ng anak ko. So, ngayon magke-create tayo ng PIN. Lagyan na lang natin dyan all one. Then save PIN. Dalawa. Now, ngayon, ang gagawin natin is pupunta tayo sa CapCut. Kung totoo bang may limit siya na 10 seconds lang magagamit. Okay. So, we have 10 seconds no to use this app. After that, tingnan natin kung magbablock talaga siya. So, Wait lang timeran tayo. nyo guys ha. Timeran natin yan. Isan tayo. Ayan. Ayan, after 10 seconds lumabas na siya. So, after nun, hindi na talaga natin siya magagamit. So, ang mangyayari dyan, pupunta na lang tayo sa home screen. Yan, ayun na. So, bawal talaga siya kahit i-back nyo. Okay. Bukod sa feature nito na sa mismong device, meron din tayong ginagamit na pang student side. So, balik tayo dito na sa EduLac natin. Ayan. So, dito naman, marirestrict tayo ng teacher natin. So, before yun mangyari, meron tayong tinatawag na QR code. So, tayo, para magamit ng teacher itong or ma-monitor or ma-manipulate ng teacher itong device natin, mag-generate tayo ng QR code. Ayan. Generate QR code. Ilalagay na lang natin sa screen tong next natin, which is yung sa teacher side na lang natin. So, for the teacher or parent side, if anybody's curious, they log into the EduLac web controller using authorized credentials. So, after nila mag-login, they can access the main dashboard. So, lahat yun pwede nila ma-access. And pwede na sila mag-begin para ma-manage nila yung mga nakakonect na student device or yung nakakonect na mga device sa mga anak nila. Okay. So, dito sa ipapresent natin sa screen, na tong screen ng teacher, makikita rin natin yung dashboard connection status ng device na kinonect dito. So, after nito, itatapat lang natin to sa laptop or computer ng teacher or parent natin. Then, tsaka na dito lalabas yung dashboard, no? So, after that, pwede natin check if yung student is naka-connect or disconnect. Kasi pwede rin ma-disconnect ng student eh. Pero pwede natin yan ma-monitor. Hindi sa No. screen lang. Now, ma'am, sir, paano nga ba po ako mag-connect sa device ko? So, ito, may papakita kami dito sa laptop.
Okay. So, ipapapat na lang natin, no, para hindi na mahirap. Ito yung QR code natin. Tatapat lang natin to sa camera ng scanner natin. Present lang natin. Para, Now, once scanned, the device becomes connected to the system na. So, wait lang natin, no? Pero after naman siya ma-scan, automatically connected na siya. So, ayan. Okay. So next, ito na yung sinasabi namin kanina na dashboard or yung device monitoring natin, no? Here, yung teacher or parent can monitor all connected devices. So for example, meron tayong 50 devices, no? Pwede yan ma-block, unblock, or disconnect devices anytime. So kahit multiple devices pa yan, useful yan since for a large classroom, no, na merong for example 50 students, pwede pa rin natin silang ma-block ng sabay-sabay. And bukod doon, meron din tayong nalagay dito na search bar. Okay? So dito sa search bar, for example, meron tayong 50 na students. So after that, pwede pa rin natin mag-search yung name na ni-register natin dito. Ito-try ba natin? Ako nito-try ba? Ito-try? Okay. So, ayan, ito-try natin. Magkoconnect pa tayo ng isa pang device. Ayan. Ito yung sinasabi namin na kanina na pwedeng ma-block. Ayan ha. Binlock po ni teacher. So, etong block, pwede siya kahit gaano ka pakalayo as long as nakakonect ka sa or meron kang internet connection. So, pwede pong pa-unblock. Teacher, pwede pong pa-unblock. Ayan, no, real time talaga siya. Katabi lang namin yung pinapapap namin sa screen. Na-unblock din siya. So, pwede rin tayong mag-disconnect. Later, magdi-disconnect tayo. Waiting lang tayo sa isa pang device para makita nyo kung paano gumagana yung search bar natin. Hindi pa nakakunik sa akin. Wait lang po natin, Commercial no? lang tayo, guys. For a while, guys. Kasi actual talaga ito para makita nyo talaga. So, etong EduLac, no, very helpful talaga siya. Hindi lang sa parents or sa mismong device lang natin. Since ngayon, uso talaga yung mga cheating, no? For example, meron kang quiz. Pwede kang mag-cheat dito. So, pero kung naka-connect ka dito sa phone and sa laptop ng teacher mo, pwede niyang i-block yung phone mo. Kahit 50 students pa kayo dyan, pwede niyang ma-block sabay-sabay. Pwede rin ma-unblock sabay-sabay. Okay? And so, try natin sa pang device. O, dinilit pa. Para commercial natin, papakita yung install. Tuloy-tuloy talaga. Sige. Sikahin na lang. Ayun, no, pero since hindi pa tayo Okay, so as of now, ang ginagawa lang natin is pinapasahan ko lang yung cellphone, itong device ni Morales para magkaroon ng application. Kasi yung application mismo is nasa laptop ko lang and wala sa Play Store. So, para magkaroon siya ng application mismo, kailangan natin ng USB debugging. Pakita ko na lang paano. Okay, kailangan lang natin ng password niyan. Huwag na natin pakita yan. So basically, binubuksan ko lang yung developer options. Kasi, yun yung way na pag-enable ng USB debugging. So punta lang tayo sa developer options. Pupunta ako sa USB debugging. Continue. Hello? Ayan, okay. So nag-allow na siya.
Makikita mo yan. Nakita to. Yan, so meaning connected na siya. And then pwede ko nang i-run yung mismo application. Paano ko ito tanggalin? Paano ko tanggalin? Sige, kahit tanggalin mo na yun. Stop mo na lang yung mismo. Hindi, stop talaga. Pwede mo i-screen record. I-get started ko ba? Okay ako. So again, kung steps to kaya sa akin, sa Play Store. So, hindi siya. Matagal lang talaga. Kasi, the thing is, bumibigat na kasi yung system na itong application natin. Kaya bumabagal yung pag-render at saka yung interval time ng downloading. Pero antayin lang natin. Promise. Tapos yun. Yan. So yan, okay na. So meron na siya. Ngayon, pwede ko na siyang tanggalin yung USB debugging kasi unnecessary naman yan doon sa pag-run ng mismong application. Okay. So like, okay na to. So i-stop ko na siya. Meron na siya yung copy ng mismong application. So pwede ko nang tanggalin yung developer options and then yung USB debugging. Okay, tanggalin na lang natin. Ayan. So, na-download na dito, no, sa... Gagawin lang natin yung kagaya ng kaninang ginawa ni Dean sa isang device. Grant permission lang. Hanapin lang natin yung EduLock. EduLock. Then, isa pa. Allow lang natin. Nakita ba? So, sana makita. After nun, sign up or login. Sign in lang ako. Wait lang. And then, hanapin natin ulit si EduLock. EduLock, where are you? Yan, allow na. Ayan. Di ba? Sabi sa inyo, tiwala lang kayo eh. Ayan. So, ito yung screen time natin. Kagaya sa isang... Sorry guys, lag lang yung phone ko. Pero nakita naman natin kanina nag-appear yung screen time. Na? Okay. So, punta na agad tayo dito sa try natin gawin sa restriction. Lag talaga yung phone ko. So, wait lang natin, guys. Ayan. Generate tayo ng QR code. Then, I-scan ulit doon sa laptop, ipapakita yan. ito yung QR code natin. So, Kaka-generate i-scan na. ulit siya. Teacher, pascan po ulit. Yung naka-screen record naman eh. Ayan. So, nakakonect na si Glyza dun sa ano niya, dito sa controller. And as you can see, dalawa na yung user na nandito. Okay. So, pakita mo yung dalawang camera, ay yung dalawang phone. So, as of now, unblock sila. Kasi dito sa controller guys, unblock silang dalawa. Pwede ko siyang i-block dalawa. You can see.
Dalawa silang naka-block at the moment kasi blinak ko sila dito sa controller. Ayan. So as you can see, nalalaman ko kung sino yung sino yung user na binablock ko. So pag sinabi ko syempre yung sa akin, yung cellphone ko yung nabablock. And then kapag kay Glyza, syempre mabablock yun sa kanya. Ngayon, yung sinasabi nilang search bar, sabihin natin, ako lang yung hinahanap. Yan, as you can see, nag-filter out yung list ng mga devices and then napipili lang yung akin. So para mas madali yung paghanap ng mga user. So pag hinahanap ko si Glyza, ayan, as you can see, mahanap siya. Ano pang gusto nung i-test? Sa next na tayo sa disconnection slugs. Now, after ng mga restriction, teacher, paano po kung gusto ko na mag-disconnect? Ayoko na. Gusto ko na matapos yung session na to. Now, kapag ano tapos po ka na mangyayari? Ito na yun. Bilang ni teacher pa-unlock. Teacher, pa-unblock, magdi-disconnect po ako. Hindi. The thing is, yung expose na dito na. Oo nga, pa-unlock ko. Tapos na ako mag-quiz. Ayan. So, pwede ko na itong tanggalin. Pwede ko na mag-disconnect sa system gamit yung device ko. Ayan. Waiting lang tayo mag-connect. So, naka-offline na siya after nun. Then, So after nun, hindi na tayo mamamonitor ni teacher since naka-disconnect na nga tayo. So, once a device is connected, the teacher or parent can temporarily block it anytime. Yes. So, on the student screen, kagaya kanina, nag-appear yung message natin na nag-explain that the app or our device is unavailable during class hours. So, the block stays active until admin removes it. now, bukod sa mga restriction, pag-disconnect sa system, i-explain naman natin yung mga other app sections na pinifeature din ni EduBlock. EduLock also includes additional sections in the burger menu. So, dito, may makikita kayong burger icon. Dito sa taas, may makikita kayong parang burger icon which is in 3 line. So, dito makikita nyo yung frequency asked questions. Ano nga ba itong frequency asked questions na to? It answers common questions about the app, such as the creator, sino ba gumawa nito, and kung ano yung ginagawa ng app na to. So, kung may other kayong suggestions, pwede kayong magtanong dito, and if may further improvements pa kayong gustong i-suggest. Now, meron din ditong contact us. Dito nga, pwede rin kayo mag-feedback. Mas okay dito mag-feedback. Type nyo lang dito kung username nyo, email nyo, and phone nyo para makapag-respond agad. Next. So, next is about us. So, etong about us, like other any apps naman, no, na dito makita yung goal or ito yung development team kung saan makikita natin kung sino yung kasama dito sa group sa paggawa or publish nitong EduLock app. So, ito yung mga students na nag-help para magkaroon ng discipline yung mga students natin and to stay focused sa ating healthy habits. So, ayun lang po, no? As you can see, EduLock is not meant for strict surveillance, but also for responsible digital management. It helps both teachers and parents to guide students in using technology properly while also encouraging students para makapag-develop ng healthier screen time habits. Kasi alam naman po natin ngayon, patagal ng patagal, mas marami nang gumagamit ng mga phone. Hindi alam kung ano na ba yung screen time ko sa app na to? Ilan na bang, gaano na ba ako tagal sa app na to? Nakakapag-review pa ba ako na maayos or palagi na lang ako nadidistract? So, EduLock is really helpful kasi ma-monitor mo dito kung napapasobra na ba yung paggamit mo sa app na to. Kung pwede mo na ba siyang bawasan or not. Ayan. So, thank you so much, no? And that ends our presentation. Thank you for listening and we hope you learned more about how EduLock can help improve digital discipline and stay focused among students. Again, we are Group 4. I'm Liza Morales. And I'm Vince Natividad. And thank you so much for Mark Gerald Bacun, Sean Andre Naite, and Adrian Jack Rivera, James Andre Nagrampa, Joseph Benjamin Pangilinan, and Ken Gabriel Ramos. We are Team Group 4. Thank you so much.